Isang laro? Ay. Okay, game. Okay. Check. Hello, testing. Testing. Hello po. May monitor pala, no? Ay, angas. Hello. Monitor. Check. Echo. Alright, we're live! Ingay. Ayan. Simula, may tutulog eh. Medyo na-miss lang namin. Na-miss ko. Na-miss mo ba? Pero bago tayo mag-umpisa, babatiin ko nga pala itong mga nagko-comment sa ating mga episodes sa Spotify. Si Ogie Ant, sabi niya, tawang-tawa ako dun sa pagtatago ni Trixie sa delivery driver. Ha. Solid episode mga sir sa Add to Cart Season 2 Episode 6. Sabi naman ni Yong Yi, fan from Bicol, especially Mac Navares. Odd Line Jobs, Nax. Season 2, Episode 5. Yun, no? Puto, ayun po. Famous pare, ganun Oh, talaga. iba to. Iba talaga pag pinasikat ang titi, no? Yun ang sikreto pare. Sikreto sa buhay, tite pare. Basyong, ang saya nga siguro kapag nakapag-guess kayo ng ngongo. Hashtag Team Spotify, hashtag MWMR. Episode Comic yun, 5. Shout out, MWMR, walang episodes, 3 weeks na. Napaka-professional! Sabi ni Basyong ulit, Family System, Season 2, Episode 7, Limang Heart. Tapos sabi naman, EF Shade na ngayon lang nag-comment. THS starts at 9:15. Nag-comment siya sa Family System, Season 2, Episode 7. Anong nangyari noon? Oo nga eh. Ano yan, hindi ko rin alam eh. Hindi ko pinakinggan yun eh. Hindi ba ikaw yung nag-edit nun? Inedit ko lang. Dulo-dulo lang yan. Dulo-dulo lang yan. At gusto ko rin magpasalamat dahil from last week meron tayong 109 followers. Ngayon ay meron na tayong 121 followers. Bobby. Ay. So welcome sa mga bago nating Yes. listeners. So you guys are family. Hindi kami ang tokang show kundi kayo. Oy! Mapamatay. Ayos. Politiko. Politiko. Napaka non-showbiz na. Wala kami kung wala kayo. Yan. Putang ina. And speaking of wala kayo, baka wala pa kayo sa aming group, sa Facebook group na The Talk Hang Show OnlyFans. OnlyFans. So, share kayo doon. Punta kayo doon, tapos mag-post lang kayo ng kahit anong random. So, kagaguhan lang. Medyo inactive, you know? Sige, dahil di pa tayo Shy sikat. type pa lahat. Bakit inactive? Kasi wala pa tayong ginagawang movement para sa group. Walang questions. Or hindi pa tayo relevant. Ganun talaga. Pinilit lang natin mga members din eh. Alam mo yun? Malalaman naman natin relevancy natin kapag nag-aano na sila. Kunyari, si Kuya Alex, di ba, may pa-pyramid, di ba? Oo. Ikaw, tite sa'yo. Anong sign ng tite sa'yo? Ano pa nga ba? Ay, hindi pala. Maliit lang pala. Si Malupitan Burger, na? But anyway, magandang tanghali, gabi, hapon sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong episode ng The Talk Hang Show Uncensored, Episode 8. Alright. Aba, familiar yung tono mo na yun. Okay, parang may pinagkunan na. Oo. Parang cool pals. Welcome to... Alam mo kung anong pinapakinggan ni Trixie. Di ba Alam mo, yung di ba the comedy crew ka? Yari! Yung trabaho ng 5, kailangan natin gawin sa isa. Okay. Kaya nga lahat ng podcast na daanan natin sa Pilipinas. Pero paano muna tayo? Mag-welcome muna tayo kasi medyo marami-rami tayo ngayon. Meron tayong bagong kasama. Sino ba yung Surprise, katabi mo? Gab? Sino ba nakadikit na dikit pa sa'yo, pare? Sino ba yan? Hindi na halata eh. Hindi, may bisita tayo ngayon na pagkulitan sa atin ngayon si paring Derek. Dapat last week nandito pa siya. Salamat. Yun. Medyo kailangan ko pang i-build up yung aking bago ako maging madaldal dito. Energy? Energy. Alam ko na kailangan niya. Shabu. Speaking of shabu. Pero bakit naisipan mo na sumampa at may pagkulitan dito ngayon? Medyo interesting lang din siguro yung topic na pag-uusapan tungkol sa mga pagiging competitive nature ng mga tao. Okay. Kung saan siya nag-ano, di ba? So, yung topic lang. Yeah. Hindi dahil maganda yung Talk Hang Show, ang sarap may syempre. pagkwentuhan, magagaling yung mga host. Hindi dahil Number yun. one. Number one The number tayo. one. Teka lang, Diba? sinawin natin sa mga listeners natin, we are the number 1 podcast in Olongapo. Still number one pa rin. Still number one. Still Still number one. Saan natin kinukuha yung ano na to? Sa logistics. Logistics to. Anong pangalan ng logistics? Municipal. Allegedly, tayo yung number one. Walang bahid na kulay. Puro allegedly. Hindi, si Derek ay ano bang tawag pag-asawa? Asawa. Spouse. Spouse. May bahay, di ba? May bahay. Spouse. May ano ka? Magbabayad ng May- bahay. Hindi, ang partner at asawa, spouse ni
ni Gab. So, andito siya para bantayan si Gab kasi nga puro kababuyan na. Nahahawa na. Para makontrol. Para makontrol. Kung ano-anong mga libro na yung pinagbabasa. Sorry naman. Ang ayos-ayos na tao ni Gab, alam mo yun, very, na artist, di ba? Tapos biglang pag-uusapan natin dito, mga iyot na pakinggan mo. yung plano ni Mac. Tawan-tawa kami, pinag-usapan namin yung libreng iyot na topic, di ba? Oh. Tapos di kami, tawa, nakatawa, iyot, lalaki. Tapos nung siya nagsabi ng iyot, parang nahiya kami na Parang bobo nung konsepto na yun. nakakadiri pala. mali. Nakakadiri pala. Nirepeat ko lang naman yung sinabi niyo May eh. taga-ground din, no? Yun nga eh, pag chinek ka ng babae. Yes, totoo. So, Kaya, Make sure ko lang na tama ba yung narinig ko? Tama ba yung Sa lalaki concept kasi na it makes to? sense agad, eh, no? parang sabihin mo, iyot, Win-win! Walang problema, di ba? Hindi naman magagalit si Robin Padilla, di ba? Hindi na siya magpo-post na kung ano-ano man na lalaki, dapat bibigyan na eh. Ano kasi Francis Leo Marcos, di na daw magmumura. So yan, di ba? Okay. Anyway, so yeah, pag-usapan na natin dapat pag-usapan. Ang ating topic for today, ano bang nahanda natin dyan, K.H. Trixie? Competition. Competition. Ano ba mga nature ng competition? At saka ano ba ang competition in the first place? Pero bago yan, mayroon kasing issue ngayon para lumapit na tayo, huwag na tayo lumayo. May shit ngayon ang Sa Miss Universe. Miss Oo. Universe. Oo. Nandiyan papasok Rigged na ngayon. naman daw, parang gano'n, no? Oo. Yeah, Matagal naman Medyo, sa mga Pinoy ganun eh, mahilig sabihin na luto ang Miss Universe. Dahil pagtalo. Pagtalo tayo. Pero pag nanalo, Pagtalo puta, tayo. hindi. Diba? Yeah. Ganyan, maraming bakla sa Pinas ang nagwelga kapag natatalo ang Pilipinas. Yun nga yung sinabi ko kay Gabi, unintentionally. Sabi ko, kumbaga yung Miss Universe, yung UFC ng mga bading, no? Oo. Parang nagsasara na parlor eh. Nagsasara yung parlor pagka... parang laban ni Pacquiao. Oo, no? Oo. Bawal Miss ka Universe. pakulay ng buhok pag Okay, so magano. in a nutshell, ano nangyayari ngayon sa Miss Universe? Ano yung scandal na nangyayari ngayon? Bukod sa kamukha ni Jinky yung nanalo. Yung nangyayari sa Miss Universe, puta, lahat sila mukhang AI na. Oo nga, for some reason, yung Miss Universe ngayon, hindi sila kasing, ewan ko, there's something about this batch na hindi kasing either authentic or Yung may diversity something. hindi makita. Oo, exactly. Para magkakamukha sila. Mm. I don't know if it's if they're using the same surgeon or Si Doc Yapi yan. Si Doc Yapi lahat yan. Pwede, surgeon or makeup. Baka may baka yung technique style sa ng pag-makeup makeup. ngayon. Kakaiba na rin kasi mga makeup ngayon eh. Kasi may mga makeup na hindi nabubura eh, di ba? Alam mo yun, yung ibig ko sabihin, kung kaya na nila mag-create ng gano'n, kaya na nila mag-create ng makeup na pampa-enhance 100%, di ba? makeup is for enhancement though. O yung iba na talaga yung weird na, di Oo, ba? yung weird na. May mga creator na gumagawa na gano'n, naging mukhang lalaki. Oo. Oo. Galing. Or sa pool ng mga ng mga beauty pageant, kinukuha nila yung certain profile. Kasi parang magbe-base lang naman yun Yung kung mga sino, cheekbones, kung mga halimbawa kung sino yung nanalo last year. And then tignan mo yung facial feature nun. Abangan mo yung susunod na Miss Universe. Kasi yun yung uso. Yun yung dominating na facial feature. Current na, meta. actually, oo. Pero may nakita akong video na parang, ewan ko, sa TikTok ko to nakita. It's like a compilation lang ng pinapakita yung each candidate ng country. And parang napansin ko, yung pinaka, ewan ko ma-effort sa pagsali ng contestant sa Miss Universe. Usually, mga Latin American countries, Asian countries, pero the rest, like, white people, Oo. it's not giving eh. Mm. Ewan ko. Racist? Wait. Yearly ang Miss Universe. Yearly. Yearly ang Miss Universe. Kailan huling nanalo ang US? Parang tagal na. Tagal na. Tagal na. Oo. Oo. Parang recently, laging hindi na yata US ang nanalo. Parang mga may mix no? Oo. Ano ba yung last year na nanalo? Sino? Last year, Hindi ko alam eh. hindi ko rin Hindi alam lang kung ko sino alam. na. Si Pacquiao. Pero European countries, parang European. rarely manalo. Oo. Oo. Mostly Dahil- Asian, Latin America. Yun eh, Lahat no? yan, Yun eh. oo. Alam ko Colombia laging nananalo, yun eh, no? Philippines. Sa ganun. Asia, Philippines. Hindi Oh, ba, sa ano? Oh, Philippines. Philippines. Mga Pero daras developing yung mga countries, Asian kadalasan. Sabi Developing nga ng countries. Yung may nakausap akong veteranong kontesero na may instances daw na may sinalayan silang international competition, singing. Pero nung nalaman na Pinas, hindi sila pinalista. Talaga? Parang ano, no? Masyadong parang ano. Over, Madaya na tayo, masyadong ganon. malakas, kumbaga. Oh. mataas yung skill level. OQ pala, OQ. Overqualified. Wait, sino nanalo ng Miss Universe pala ngayon?
Miss Mexico ba? Mexico ba? Oo. Mexico Ito ba? yung issue. Mexico. Sabi dito, question of fairness, rigging, and bias. Yun yung sinabi. In 2025, one of the biggest scandals erupted when a judge, Omar Harfouch, resigned days before the finals. He claimed a secret jury, not the official judging panel, had pre-selected the top 30 finalists behind the scenes, alleging conflicts of interest and undermining transparency. So, kung dineclare yun ng judge, big sabihin, pwedeng legit. 'Di ba? Na meron talagang lutuan na nangyayari. Well, hindi, kung titingnan natin, topic natin Miss Universe, pero hindi lang sa Miss Universe naman nangyayari to, kahit sa kahit sa politics. kahit sa sporting event, nangyari rin yan. Pero ito Doping. yung first time na parang severe. na parang mismong yung part ng jury nagrereklamo, yung mga judges. Ano nangyari? Parang naglalagay yata sila ng panibagong mga judges Oo. na Hindi, kasi nag-resign tong okay. So, naglagay sila on the spot. Si Miss Palestine, nakita ko rin, nagreklamo rin siya na parang may something sa voting, na parang meron yata isang category na may makukuha kang award. Nalimutan ko na yung award. Tapos lamang siya. Lamang siya. And then 2 minutes after, 2 minutes lang in a span of 2 minutes, biglang 20,000 lamang na yung Israel. hindi ko. Timing eh. Pero ito, yung isa, Scandals, Backstage Drama, and Public Controversies 2025 highlighted. Sabi ni ChatGPT ito the 2025 edition held in Bangkok was described as chaotic. There were walkouts by contestants after a director reportedly insulted a competitor. Si Miss Mexico. Stage accidents. Pero yan yung isa sa mga nauna Yes. na yung walkout. Stage accidents including a contestant falling, reports of alleged bias, and even rivalries exploding publicly. Okay, question para kay Gab kasi ikaw lang yung babae. Tsaka dito po din siya, no? Binabantayan kasi nausap ko nakaraan, TikTok, binabantayan ako. Kasi sikat na Miss Universe noon pa, lalo sa Pilipinas. And maraming batang babae na isa sa mga pageantry. dreams. So, Okay. manalo lagi sa ganyan. And sa mga barangay natin, lagi may mga competition. So, sa POV ng babae, ano ba talaga ang manalo sa isang pageant? Ewan ko. Kasi, back then, like, I was, in 6th grade, for some reason, pinopush din talaga siya ng mga adults onto kids who don't know better. So, for me, it's like, I wanted to make my teachers proud. I guess, my parents also na sinali ka dito. So, dapat you do well, ganyan. So, ifo-focus talaga nila your physical appearance. There's really not much emphasis din sa sa sagot. I-coach ka talaga nila sa sasagutin mo. It doesn't really come from your own Point of view. point of view, exactly. So, yung pinaka-importante really is how good you look, which, in my opinion, it's not the best way to, To represent a woman, no? And ako, meron akong daughter, I would never want her to think na yung pinaka-importante na part of herself would be her looks, diba? So, ayun nga, I see the point of having a Miss Universe beauty contest na, okay, it's empowering for women, but on the other hand, there's always going to be a darker side. Exploitation. Exactly. Yes. Ine-exploit yung mga babae, which, women will always be exploited no matter kung saan ka mang competition yung sumali. So, ibabalik ko yung question sa inyo, as men, anong ginagawa? Like, you don't even watch it, diba? You don't even watch Miss Universe. Opo, hindi po. Tapos. So, ewan ko, pag nakikita niyo yung this contest, this pageant, may nakukuha ba kayo sa ganyan? Wala. Yun nga eh. Wala Yun yung rin weird Wala talaga. Wala rin As in I mean, siguro, mostly. So, ikaw ba? Di ba? Parang wala eh. Wala. Nung teenager ako, meron. Ano? Pero kasi antay mo yung swimsuit, Satisfaction. antay mo yung swimsuit. Exactly. pwede. Pero yun nga, di ba? Oo. So, isang example na yun ng maling culture na nakalakihan mo dahil ina-objectify mo yung tao. Oo. Pero at the same time, yun nga anong sense nun kundi gawing manika yung tao at pagsalitain mo ng magandang sagot?
Pero na hindi pa galing sa kanya, pare. Mismo. Oo. Naniniwala ba kayo dun sa conspiracy noon tungkol dyan sa Miss Universe na parang merong isang big boss lang na nandun sa opisina tapos papasok yung mga lalaban ng mga competition. Tingnan ko nga. Umikot ka nga. May ganyan. May ganyan. Mr. Kingpin. Kahit local pageants. Kasi meron kasi akong friend who did pageants also. Okay. Ayan. Tapos nakwento niya na may mga ganun talaga. Even like may politician daw na pumupunta para i-check out yung mga babae. Oh, exactly. Oo. I like that word, binubugaw. Binubugaw. No, man, na-experience ko yun, pare. Yung, Nabinugaw? Binugaw ka? Hindi ko nasasabihin yung men. Hindi. Yun nga. Hindi ko nasasabihin ko anong pageant to, pare. Pero parang kami nun. Nag-marshal kami nun. So, nagbabantay kami nung inassign kami as bantay dun sa dressing room ng mga kandidata. So, ang hahayaan lang namin pumasok doon yung kandidata, tsaka yung manager nila, handler or whatever, or yung mga staff nila, taga-makeup, Pare, yung dalawang kandidata doon, yung handler nila, yung manager nila, very familiar kasi nakita ko siya sa ibang lugar, men. Men, positive na pimp, pare. Ay? Kasi doon sa lugar na nakita ko siya before, yun yung trabaho niya. Nagpipimp siya ng mga babae na ino-offer niya yung babae dun sa mga tao doon. And then nakita ko siya doon. And then sabi ko, baka ano lang naman. Coincidence lang. Baka nagbago naman na yung tao. Tapos may tropa dun sa audience. Apparently, itong pimp na to nandun sa audience. And then may mga big shot na tao dun na kinakausap niya na ito yung presyo ni candidate. Yes, candidate. exactly. May ganun. So, ibig sabihin, Si 30K ganito. Parang ang tawag nila dyan, Blue Book. Shady pa yung Blue Book eh. Ano yun? May naririnig ko yun noon, pero tingin ko di naman, walang sa mga school. Oo. Ewan ko, men. Blue Book. Kasi naalala ko na ito, may conspiracy na, para sa akin hindi na siya conspiracy kasi na-experience ko makakita ng ganun. Nang parang may brochure. Nandun ka. Oo. Wala. brochure ng babae? Oo. Okay. Now, naman, kapag tinanong mo naman sila, willing naman talaga yung mga nandun sa brochure. Magpalagay. Pero hindi yung lumalabas sa public, yung brochure na yun, syempre. Malamang. Kasi dito parang illegal ang prostitution eh. Pero pero illegal ang prostitution, pero parang pag nandun ka, parang legal, parang ganun. Pag binihisan mo ng ibang itsura, legal na, parang ganun. Okay, so ibig sabihin, ang nangyayari, bukod sa exploitation ng babae sa mga pageants na ganyan, parang nangyayari, tinataasan lang ng mga babae or sumasali sila para manalo, para magkaroon ng value. For them to have a platform, of course, yun yung unang nila. Yun yung intention nila behind sa pagsasali ng mga pageant. Because, of course, they want to be seen, they want to be heard. And unfortunately, pageants are the easiest way for beautiful women to be heard. At the end of it, tinan mo, asa na sila? Where are they? No, I mean, syempre platform yun, pero hindi ko naman nilalahat, no? So, sa based dun sa kwento ng baka may mga sumasali rin dun. Yeah, para, pamataas ang value. Yeah, dati 40K lang ako, pero ngayon, look at me now, di ba? 400,000 na ako. Hindi mo ma-deny or ma-discredit, di ba? Di ba? Pero kasi mismo babae, ina-exploit nila yung sarili nila dahil alam nilang may pera. Oo, syempre survival pa rin, di ba? Yes. It's an easy so, money. I guess, yung nakukuha ng lalaki dyan, or if you are involved sa pageantry and you're a known figure sa pageantry, tas lalaki ka, I guess yun yung nakukuha mo. Kasi okay, meron din naman nandun for the pageant talaga. I mean, yung passionate na yung passionate na pare. Mga bading na nagtuturo mag-catwalk. Pare gusto kong bihisan yung mga babae. May ganun. I mean, yung nakita ko naman, isang parang two contestants lang naman yun. Of parang 15, 20 plus na contestants. So, hindi naman lahat. Naman. Or baka hawak ng ibang bugaw yung iba kaya pero doon. Kailangan demure ka. Pero ang point doon is hindi lahat. I think yung iba nga, there's always gonna be an exception. There's always going to be it's not all. Pero I feel like at the core of it, there's ewan ko, I personally
don't like it. I could understand why people like it dahil nga, ewan ko, I guess for LGBTQ, they're able to enjoy beautiful clothes and makeup and this and that. Kasi art din yun eh. Yes. Fashion and makeup and beauty, that's also an art. Pero, babae pa rin kasi yung na, at the end. Yeah. Anyway, nevertheless, congratulations sa Nanalo. si Miss Mexico. Yung sa Pilipinas. Si Miss Philippines. Si Miss Philippines. Safety. Manalo, pangalan niya yata Manalo? Nanalo. Isa Manalo. So congratulations. 4th runner-up, tama ba? Third. Pero mahirap pa rin nabutin yun. Congratulations. Yung mahirap sa second, yung pangalan ng bansa niya. Alam ko, Ivory Coast dati yun eh. Cote d'Ivoire. French. Yung French yung ginagamit anong pangalan? Basta si Something new? Parang ngayon narinig. Basta sa English yun, Ivory Coast. Yun ang alam ko. And then, ginagamit lang yung French na term. May nanalo ba na black skin? Meron na dati. Recently ito. Parang Nigeria yata. Nigeria. I win Nigeria! Hindi ba yung Kanya magsalita? dating Miss Philippines natin is half, Nigerian? No, half, I'm not sure kung Miss Philippines to or sa Miss Universe. Venus Ra. Siya ba? Morena. Yan yung nag-start. Thank you, Malars. Ayan, may researcher tayo dito. Ayan. Pull that up, Jamie. Sino yung mga nanalo? Matagal na namin sinasabi kay Malars yun. Fatima Bosch yung nanalo na 2025, si Miss Mexico. Sino yung second? Miss Venezuela. Venezuela. Okay. Stephanie Absali. Mga LATAM pa rin. Tapos yung third, si Miss Philippines. Atisa Manalo. Okay, third. Okay. Congrats. Ayun. Congrats. Anyway. Ayan, may black eh. Ayan yun. Yan, basahin mo, taga-saan yan. Putang, ang Anong hirap lugar? pa. Cote de la Bore. Kot. Cote de la Bore. Alam ko, Ivory Coast dati yan eh. Ang hirap basahin nung lugar niya. Kaya hindi siya nanalo. Kasi nung babanggitin na yung lugar. Sino mag-a-announce nung Sa Pilipinas siya, positive yun. Huwag na lang ito yung nanalo. baka yan yung reason ng dayaan. Iniiwasan panggitin. Panalunin yung tutangin na. Sino magsasabi ng lugar? Motherfucker na. Wag na lang yan. Bayin nyo na. Hanggang saan yung i-announce? Hanggang third? Putangin na, port yan. Dahil mahirap i-pronounce. Okay. Rig. Anyway, I have speaking of competition yan, yung pageant na yan. Nung mga bata, baka in-experience yung sumali sa school? Sinali. Sinali. Di sumali. Isa yan sa dahilan ba't ako nabully ng husto eh. Share ko yung story na yan. May Mr. World tsaka Miss World sa school. Parang parang yung lahat ng bansa pag parang yung Nations Week. United Nations. UN. Putang ina, hindi ko alam kung handpick ba talaga ako o kasi India ang represent ng classroom namin. Alam mo, feeling ko napaka-racist niyan eh. Kasi i-match lang naman ng teacher sa mukha eh. Sa mukha namin. Kaya putang ina pagka yung anak mo naging Mr. Zimbabwe, putang ina. Magalit ka, tangin na, seryoso. Anak ko yung pinakamaitim dito, putang ina. Ayusin niyo yan. Sayang naman, wala si Fab. Sana natin experience niya, pare. Kasi ito si Derek mukhang biktima rin eh. Oo Mr. India, France. mga ganon. India. Isa pa sa mga pageants, isa pa sa mga competitions, sa mga ganyan-ganyan. When it becomes a money contest. Ayun. Yun Which still happens to this Which still happens to this day sa school. Ang nangyari nun, nung sumali ako ng UN nun sinali ako ng UN sa school, hindi ko sinabi sa bahay. Ang ginawa ko dun sa ticket na binigay sa akin, kinotong ko sa mga kaklase ko. Magaling. Bumili ka ng ticket. Pag di nyo binento, sapakin ko kayo. Ganon. Nanalo ka? Nanalo ako. Magkano premyo? Walang premyo yun. Mataas lang grade ko. So saan napupunta yung pera ng Saan napunta yung pera? Yan, hindi ko alam. Bata pa ako nun eh. Shit. Pero yun yung ginawa ko. Tapos nagulat na lang sila, Ermat. Pag nakita ko picture, ipapakita ko sa group. Tawag dito, nanalo ako nun ng trophy, tapos ng medal, tsaka certificate. Yun. Anong pakiramdam nung Wala. Tangin na, inasara ko ng mga klase ko. Anong Bombay yun? Tangina. Pautang. Yan yung inabot ko. Backlash sa akin yan. Nag-costume ka doon? Oo. Anong costume mo? Ano lang? Scooter. Tawag dito, turban. Peking kamay na may malaking daliri. Ano ba? Ano? Tsaka?
Si Richie. Richie. Shout out Richie 56. Richie the Finger. No. Galit kaya mga Bombay sa nauusong 6'7 ngayon. Mismo. Yun yung nasa isip ko ngayon eh. 5'6", 6'7", no? What the fuck? 5'6 lang. Oo nga eh. Bakit 6'7? Ano yung nabalitaan na? Tangin na may 6'7 na? May 30% na daw on top. Sino yun? Anong bansa yun? Tangin ng mga Pakistani ito siguro sa mga new player. Pero bakit walang panlalaki na ano? Meron ba tayo? Na. Mr. Universe. Meron. Mr. Universe. Oh man, pag sa lalaki nga, confusing pa eh. Oo. Kasi hindi mo alam Hindi pa kung nanalo lalaki ba talaga. Oo. O kasi parang ganun eh. Yung, parang yung mister natin, ano ba to? Si Ayon ni Vice Ganda. Oh, yun Ano nga yun? eh. Is it, hindi, parang ganito eh, parang pageant ba siya ng straight male? O male na, I'm not Bi. saying na pangit na hindi okay. Ang inano ko lang dun kasi parang, yung Mr. Philippines ba, o yung pageant na lalaki ba? Kasi, Hindi, parang basta may titi lang yata eh. oh, Yung requirement eh, di ba? Sa Miss Universe, bawal yata yung mga... May titi? Siyempre. I think merong I think merong sariling pageant yung... Pupush nga nila yun in the future, pero ibang topic pa yun. Hindi, Yeah. pero ano nakaraan, alam ko may umalma kasi na inalaw sa Miss Universe ang transgender. Yeah. oh, yun nga eh. Oo. Actually, May umalma. Marami nagalit. Pero syempre, yung sangkabaklaan, di pumayag. Bakit di nyo mapapayagan yung trans? Babae naman siya by heart. Wala pa bang balita na magkakaroon ng sariling pageant? Meron. Why not magkaroon sila? Meron silang Tapos sariling sarili. pageant. Malaki talaga. Oo. Dapat gano'n na lang para hindi na magulo, di ba? For male pageants, how do you guys feel about that? Siyempre, katawa-tawa yun. Di ba? Kasi parang ikaw, straight man. Oo. Naisip mo bang mamimili ka Parang ng di mo basketball? na Derek, may gusto ko ba sabihin sa akin? Unang araw mo dito, pare! Ang sinasabi ko lang, pre, ikaw yung huling nagbigay ng example eh. Pero isipin mo, di ba? Mamimili ka ba manood ng basketball o manood ng Mr. Universe? Basketball, man. Di ba? Nagbabasketball ka? Kahit hindi siya No-brainer. nagbabasketball. Hindi ako nagbabasketball, pero manonood ng basketball kasi eto naman, pare, mas makaka-relate ako doon. Tsaka Hindi, maganda yung sagot ni Mr. America eh. Parang ganun. tangin pare, Yung world hunger daw, pre. Parang ganun. Okay, so baka lang, hindi ko alam. Baka yung pagiging competitive natin when it comes to male and female, magkaiba ba? Oo naman, 100%. Ang laki ng difference. Oo. If it's a woman in sports, if it's not in the realm of, let's say, gymnastics, ice skating, let's say it's about basketball or soccer, hindi main event ang women's basketball, football, whatever. Male-dominated sport. Male-dominated pa rin siya. So, yun nga yun yung question. How come mas importante para sa society ang beauty contest rather than yung actually healthy na competition sa sports sa babae? Viewers. Yeah, that's true. Hindi, pero ngayon, di ba parang okay naman ang mga competition sa mga babae? If ganun ka okay yung competition sa mga babae, magbigay ka ng 5 WNBA player ngayon. Oh yeah, man. Yeah. Joke ni Bill Burr yan eh. Parang yun yung problema ng Hindi ko alam yun, WNBA. Oo nga. Oo. Pero yun nga, sa lahat ng competition, hindi dahil sa hindi sila talented, kulang sila sa exposure. Same na problema ng mga taong nasa probinsya. May maraming magagaling pero kulang ka sa exposure. Pag sa Manila ka, andun lahat ng exposure. Andun din lahat ng mag-exploit sa'yo. So you have to pick your battles. Yeah. Okay. Hindi ko mahanap eh. Hinahanap ko sa Facebook ngayon yung isa sa parang sinasabi nilang unfair na weightlifting competition. Natalo yung babae, nanalo yung trans. Trans, right. Oh, di kailangan ayusin Kasi nila yun, yan. example yun. Genetics ang problema dyan. Exactly. Genetics yan, man. Lalaki pa rin yun eh. Oo. Hindi naman na tayo against, pero kasi parang unfair talaga eh. Yes. It's really unfair kasi lalo na yung ibang nagpapalit. Hindi naman, ito yun parang hindi naman yung iba dyan, hindi naman talaga sila trans. They're doing it para dun sa record. And unfair dun sa babae na buong buhay niya. Nag-training since bata. Yeah, para makuha yung Part kung na asan yun. yung spot niya. And then, may isang lalaki magsuswitch lang ng gender and then puta, andun na. Kasi hindi Yeah. niya Malars, meron hindi dyan niya matalo yung mga babae. Hindi niya matalo lalaki. yung mga lalaki. Na tinalo na lalaki sa swimming. Nabalitaan niyo ba yun? Ay, hindi. Yung ano na lang kamo, yung alleged na sa boxing.
Yung sa Olympics pa, di ba? Alleged lang yun. Hindi siya Hindi siya, trans. She's a woman. Babae talaga siya. Hindi, may dalawa yata yung sex organ ng ano. Parang... pero meron yung sa swimming na parang college student, pinagalaban niya na siya yung champion for the longest years sa school. Laging nabibit niya yung sarili niyang record. And then biglang may pumasok na trans. Tapos sumali doon sa competition. Puta yung difference nila sa swimming, parang 10 seconds. Yeah. Laki nun. Sobrang laki nun. Sobra. Not sure to 10 seconds. Pero something relevant yung numbers, yung difference nila. So, puta, lalaki yung lumaban sa iyo. Hindi nireklamo nila. Yun nga yung mga... Ito, si Leah Thomas. Yan, may libro siya Ayan. Tapos yung band-aid solution nila dyan, kung gusto daw nila magkaroon ng edge yung mga babae, kailangan start them early sa testosterone. That's bullshit. Kasi yung mga lalaki, yung mga trans that's switching from male to female, they grew up as men. They went through puberty as men. So exactly. I'm all for the I'm all for the movement ng LGBTQ. Like if you feel like you're a woman in a man's body, then that's fine. Like you do you. Pero when it comes to affecting other people, 'di ba? Parang come on, 'di ba? Biology yan eh. Ito pala yung term dyan, gender dysphoria. Okay. Yun yung pinanganak na dalawa yung kasarian. Dalawa yung kasarian. So iba issue nun. Ito pala, hindi pala siya trans. Sorry, gender dysphoria, that's the phenomenon na iba yung gender na nararamdaman mo sa loob hindi ng... confused ka. Parang ganun. Yeah, it's when you want to transition to a different gender. Pero meron yung isa yung Bi-curious. No. Just another term na lang. Parang ginawa ng scientific na. Ginawa na lang para mas mukhang legit. I don't know. Hindi, kasi when you talk about dysphoria, it's kasi merong body dysphoria na you're in a body pero you feel like you're so fat even when you're skinny. That's also dysphoria. Ang ano dito kasi, since ang topic natin is competition, tawag dito, may mga certain competitions naman na allowed yung ibang mga trans to compete. Chess. Mga ganun. Dance Soccer. dapat. Ganyan. O kaya, sabihin na natin taekwondo. Alam mo, mga physical. Alam mo sinong may iya? Hindi, physical... MMA. No. Trans. Pasali mo ang trans sa MMA. Hindi pa rin. Lalaki kalaban mo, Dapat lalaki kalaban niya. Ayun, mixed, kunwari. Kaso ang problema yung mga... di ba yung nag-transition, nilalabanan mga totoong babae, tapos ginugulpe. Yeah. So, yun yung malaking issue. Ano yan, kita mo. Ang mali talaga yan. May issue dyan and madali naman sagutin ng common sense. Ba't lalaki lang ang nagta-transition? Ba't lalaki lang ang gumagawa niyan? Lalaking trans. Pero yung babae, hindi lang gagawin yan. Na female to male. Halimbawa, female ako. Ako female. Pakiramdam ko lalaki ako. Pero hindi ko gagawin. Puta, makikipag-compete ako sa boxing ring ng mga lalaki. Puta, mamamain ang common sense. Alam nila puta na. And I think yung mga babae na yun, they should speak up. They should speak up din. Ewan ko, when we're talking about biology, and yun nga, sabi mo na obviously, female to male na trans, hindi sila makikipag-compete kasi I don't know, maybe they have more common sense than men. Yun nga. Isa pa yun. Pero maiba. Kasi ang pinag-uusapan natin, physical competitions, di ba? Paano naman kunyari mga singing competitions, ganyan, poetry competitions. That's fine. Stand-up comedy competitions. Wala naman gender. Walang gender yan Yun yung dun sila allowed, the di ba? arts. 100%. Yun yung hindi maintindihan ng iba na pwede dun ma-apply yung 100% na common sense na diyan kayo sumali kung tingin yung allowed kayo. Or ganito na lang. Okay, isa sa pinakamalaking transgender yung Jenner na Si Bruce Olympian. Jenner. Si Bruce Jenner may magandang argument dyan. Dahil si Bruce Jenner nag-champion muna bilang Bruce Jenner before siya nagganyan. I mean, Caitlyn. Okay, fine. Kung feeling mo babae ka, it's fine. Pero tanginan, asan yung glory doon? Di ba? Ganun. When we compete, part ng competition is glory. Glory doon na nangaya ka lang, di ba? Mismo. Pwede rin kasi yung hindi na sila satisfied for being a competitive person. Yung kunyari, sumali ka dito, lagi ka na nanalo. Ano naman experience sa kabila? So, lagi ka natatalo? Hindi, kunyari, 'di ba? Lahat na dominate niya na yung sa male competition. Ano naman experience sa female?
Puta Pwedeng na, hindi ganun mas din. lalo mo i-dominate yun. Parang, Hindi, pero pwedeng ganun, kaya nag-transition sila. Pwedeng ganun. I have a question since ikaw, Keen, tsaka Derek. You guys are doing endurance sports. Nag-a-apply ba sa endurance sports ang ganong argument din na, for example, your male to female, if nag-compete ka sa female competition ng endurance sports, madaya din ba yon? Or like, dapat ba hindi ganon? Well, kasi, like, that's sa contact sports, syempre, like, obviously, if you're a man, wag ka magko-compete sa female dahil you have an advantage. Pero for endurance sports or like solo, like biking, running, ganon, anong doon? may categories. May kasi. category. Okay. Oh. So, lahat kayo magsa-start ng sabay-sabay. Pero how you finish, ita-time nila yon based sa gender. And then lalabas yung result. Nakahiwalay kayo. Halimbawa, May ranking mo sa overall, male. tapos may overall male, overall female, age category. Pero, yun nga Magkakasama kayo. yung biological, mo pa rin, yung mo doon, identifier, kung saan kayo ilalagay. Okay. Bakit nakahiwalay pa rin? Dahil feeling ko naman nagkakahiwalay lang yung lalaki at babae kasi yung strength Yeah, feeling yun ko nga Pero endurance, parang exactly. feeling ko pwede namang mag-meet. Yes. Two genders. Oo. So, paano kung pareho tayo ng endurance, pero ikaw na nagsabi, mas may strength ako. Kasi meron pa rin pala. May extra juice pa rin. Kasi kahit sa halimbawa Spartan race, sa Spartan race, yung mga yung mga obstacle course mo doon, may mga certain obstacles na may naka-adjust sa babae and then may mga certain obstacles na na pang general, pang lahat. And then may halimbawa like 10-foot wall and then makikita ka 10-foot wall and then may makikita kang parang maliit na kahoy sa ilalim. Like, may paglalaki ka, di mo pwedeng tapakan yun, pero pag babae pwede. Okay. That option is para lang sa film. Unless open ka. Peg, parang Kung lalaki ka, tapos tinapakan mo yun, anong... Pero I Kaya feel nakabutan ka ng martial, pare, pwede kang... Isn't that okay. baka may certain violation niya, may demerit. violation. Okay. Bawasan ka sa Hindi time. yung parang, ay, dahil na, pati kang puta. Kala ko ganun lang. Well, okay, doon papasok yun, pagka... may soundtrack na. Oh, yeah. Tingnan mo yan, Pati! Katatapak mo doon, pati! Pusi ang putang ina! Bakit? Kaya pala hindi din tatapakan ng mga lalaki. Hindi ba yung mga ganong technicalities? Mas yun kasi yung write down ka lang. Hindi ba yung mga ganong technicalities na pag babae pwede yung ganito? Isn't that kind of underestimating women? Hindi. Kasi, I like ito. Ah. If you have wider hips, mas may torque ka. So mas may advantage kami na magagawa sa obstacles. Okay. Same na, alam mo yung pinapakita mong TikTok na or video na yung lalaki na maglilin sa wall. Oo. Tapos ibubuhatin. Kayang gawin ng babae pero hindi kaya ng lalaki. Because of science. Okay. The Even biology. yung ibang mga bubuhatin, like may, halimbawa yung isa yung Hercules ball ata yun. Iba yung ball ng babae, iba yung ball ng lalaki. Not because feeling nila mahina yung babae, it's just yung body mass namin mas malaki. So mas mabigat yung center of nakasadya. gravity, magkaiba. Pero pag ginawa ka ng babae ang balls ng lalaki, Ay, oo, puta, malakas siya, pare. Dalawang ball siya, pap! Regardless kahit gano'n kalaki. Gano'ng kalaki, pare? Nagawa na ba ni Meryl yun? Hindi lang weights ang binibenton, pare, pati wheel, pare. Kumusta kayo sa pagiging competitive sa ginagawa niyong sport? Actually, bago nag-start to, nagka-checkan na kami ng parang personal goal yun sa kanya. Okay. Ako minsan, kung competitive talaga, gusto ko maka-experience ng podium. So based sa kwentuhan niyo, sa tingin niyo, sino mas magaling sa inyong dalawa? Labasan ng Strava, pare! Inuhuli ko na nga yung tropa Strava. nung stand-up na event. Oo, yeah. Men, tinanong ko na siya. Kaya tanong nila ako Petics lang ba yung yung pace mo o takbong takbong magnanakaw? Magnanakaw. Okay. Paano yung takbong magnanakaw? Hindi kasi itong nagpa-followan kami sa Strava, so makikita mo yung time. Dati noon, ayaw ko rin mag-follow ng tao sa Strava, Ito pare. secret kasi hindi niya pinapakita heart rate. Hindi, wala akong heart monitor. Makikita doon kung kasi minsan yung time lang eh. Minsan nagko-compete sa Strava eh. Yung Mismo. result,
So minsan halimbawa yung mga ito 5.2 yung per kilometer. Putang na, lakas na ito Parang ano ba yan? Ano ba yun? Relax lang ba yan o paspas ka? Parang Pero di ba lately, kasi nga yung mga tao ngayon, especially dito sa Pinas, into running na rin Makikita nyo sa social media, yung mga tao, may certain group na forerunners nga dami na Pero ang dami nun, pakit lang pakit lang. Tumatakbo Nandun sila tapos may para dalang lang sa matcha. picture. Nandun sila para lang sa may mga umiikot na For the photographer. gram. Yes. So for serious runners, kasi ito, pinapakita niyo. Pinapasar kayo sa ganun? Oo! Nabibigon kayo sa ganun? Oo, putang ina nyo! Bad trip yung mga yung tangina nyo! Tinitake nyo yung space Para sa amin to, mas seryosong May ganun no? Pero, Tapos nagsishare din kayo ng deodorant. Ano? Deodorant. Kasi dun sa group na yun, nakikita ko, ano pong magandang deodorant pagka-runner po kayo? Putang bala na. Amoy niyo yung pawis ko. Putang ina nyo. Walang ganun. Tsaka pag tumatakbo ka naman, yung amoy naman, hindi mo alam kung saan galing. Tsaka ang weird. Depende pa rin, men. paano niyo Pag may nakasalubong ka ng mga smells like Teen Spirit, papagalang ko yung takbo ko Paano niyo Summer ball, ano yun? Summer balls breeze. Summer breeze. Ito yun. Ganun yung amoy. Okay, ito yun. Dugyot. Ang opinion ko sa ganun, yung tanungan ng Hygiene. deodorant. Okay, men, ang babaw nito. Men, may hina itong mga to. Putang ina, tatakbo ka ng 42 kilometers. Ang concern mo, deodorant? Mismo, no? Putang ina, anong klaseng ano yun? Nakakabilis yata ng takbo. Baka mo putang ina, 42 kilometers, yung ibang kasama mo, malapit na mamatay. Tingin mo ba, may pakialam ba yun sa amoy mo? At least mamamatay siya walang putok. Alam mo yun. Concern Oo, niya. tama naman. Ang makulit kasi, bukod dun sa deodorant na natawa ko na comment na, meron pa yung nagsishare sila ng outfit. Ayan, Sa babae. outfit check mo. Mga lalaki mismo. Lalaki. May sapatos. Lalaki ba talaga? Lalaki ba talaga yan? Yan ang di natin alam May sapatos, may number nung ano nila, yung para sa run nila. Sapatos sa Tapos, Yan tayo. sapatos yan. Lalaki check talaga yan. Kahit mapa-basketball, sapatos yan. Wait, I have a question. Paano nyo makakategorize yung sarili nyo as serious runners? Kasi I'm pretty sure yung mga beginner runners, they're also categorizing themselves as serious runners. Pag hindi nila sinasabi na yung 5K ay marathon, seryoso. May mga ganun, Minsan Hindi ba marathon ng 5K? May gatekeeping din kasi. Yeah. May gatekeeping rin Kahit sa saan running. naman may gatekeeping. May gatekeeping sa running. Like, halimbawa, pag nag-vest ka, 5K lang tinatakbo mo. Nag-vest ka, may maririnig ka. 5K lang, naka-vest pa. Para saan yung vest? Oo ka na agad. Para makita ka. Pero saan kasi, nag-vest ako dahil may phone hydration, yung keys, may lalagyanan ako. Pero tangin na, pagka narinig ko yung 5 kilometer, gusto mo, extend natin 10, tangin na, timo. Same na pakiramdam yan pag inano ka ng LPG joke mo. Sinabi sa'yo na. Alam mo yung 5K yung ginagawa mo, invest ka pa. Alam mo yung parang nakikita ko dito sa kwentuhan na to, yung parang kunyari, for example kay Kuya Mac sa fishing, kunyari may tumambay sa'yo, kanina pa ako dito, 2 oras na ako. May competition ba sa... meron nga. Merong competition. Kung gaano kalaking paano ba sa inyo naman yun? Paano sa inyo, ba yun? paano? Sa angling kasi hindi naman siya yung parang generic na fishing lang para kumain So fishing para angling pag-sport na ba? Pag fishing para kainin medyo magkaiba yun. Meron ding ganun. Ang nakaka-bad trip ngayon parang kinukwento nyo, may mga beginners umuso na pag-uso na social media and lahat na vloggers, lahat na content creator na So yung iba na parang tangin yan. Fishing lang kayo para sa vlogging Alam mo yun, hindi naman kayo talaga. Para sa akin kasi hindi medyo tunay cliche. Na angler. Medyo cliche. Hindi tunay kasi may calling yan May ganun, may calling. May ganun shit na may parang, ganun. kailangan fishing. Art to Art to Hindi to basta sport fishing lang. Medyo, alam mo yun, maraming may communication. May mga small details na kailangan mong dapat ginagawa. Decision makings. Although pag pinanood mo kami, decision making dyan sa putang ina ginagawa. Pero meron talaga. Pero nakakapikon, may konting gatekeeping kapag tanginan to, papansin lang, gusto lang makisali. Pati yung number... Sagabal ka lang sa spot yun. Pati pagpo-post. Pare, ang dalas mo tumakbo, ang dalas mo mag-bike, gano'ng karaming best mo ipopost sa social media yun. Mismo, no? Di ba? Halos wala. Sorry sa mga regular din ako tatakbo, pero putang ina hindi ko ipopost sa... unless may, halimbawa may PR. takbo ko na maganda. PR. Then yan, sige. Pero yung regular lang na takbo, putang ina hindi ako... Yung mag-close open ng putang inang rep, tapos lalagay yung putang inang time ko, di ko gagawin yun, men. Meron kasi... Bakla yun! Tangina nyo! Baka may animation para sa patos, no?
Pero sorry sa mga sa mga ganun, yung mahilig mag-post sa social media na ganyan. Ako rin naman kahit papaano medyo may irita factor kasi nga, alam mo yun, tawag dito, tumakbo ka 3 kilometers, pinost mo na, alam mo yun, na pagod ka, may selfie ka pa ng nagra-run ka, may video ka pa naka 0.5, alam mo yun, na nakakatanga. So maraming maraming. Oo, pero mas ma-appreciate ko mas marami pa. pa yung hashtag mo kaysa sa tinakbo mo. Exactly. Mas ma-appreciate ko pa kung yung pinost mo lang is yung track lang. Yung lang, yung tama ba? Track lang yung... Yun nga I have a question kasi, okay, given na hindi nyo pinopost sa social media, pero bakit ako may nakikita mga posts na if it's not on Strava, it doesn't count? Diba? Kasi, good question. diba, pinopost nyo rin You don't post it on social media, Pero but you sa post it Strava. on Strava. Ang argument ko doon, automatic kasi sa reels ko. Okay. Tang-inang yan. So parang mas legit kapag sa Strava. Complete equipment ka. Depende kasi akin ginagamit ko yung Strava. Ginagamit ko yung Strava more pang personal record ko rather than para compete. Kasi pang compete. Or pagka yung habang nagra-run, gusto ko yung yung kasi ina-update ka niya sa speed mo. So like para yung ma-maintain mo yung certain speed mo. Kasi minsan pag nalibang ka, masyado kang mabilis. And then at the end of the race, wala ka na. Upos ka na. So siya yung nagkikip ng pace ko. So yung mga ganung bagay lang. Pero yung sabi mo, ginagamit ko yung Strava para lang sabihin na, legit ako na runner ako na it's just... Ang dami kasing nagagawa nga ng Strava. Bukod sa yung pinaka nagagawa ng Strava para sa akin, pag stats nerd ka, makikita mo lahat ng info na gusto mo makita. Ano yung heart rate mo at this certain speed. Calories burn. Anong ilang calories na burn mo, ganong kataas yung elevation, mo. mga elevation, mga ganon. So para siyang journal. It's like a tracking journal for your running whatever. Ganon. And nasasay naman yun kung gusto mo maging public or private. Diba? May ranking kasi. Meron din sila yung mga yung mga segment. Leaderboard. Parang Pokemon yan. Parang may mga lokasyon dito sa area na kung saan. Tapos number 1 ka. May ganon. Tapos siya lang yung nakakaalam na tingnan mo yun. Pero tawag dito, Ako lang yun. since may ganyan sa running, sa inyo ba sa fishing may yun ganun? din may ganun ba sa sa fishing? Yung parang may tracking din kung gaano kalayo yung nabato ng reel mo. Kung ino, pwede mo dayain yung Wala kilo naman. ng isda na Or nahuli. I mean yung may odometer, may 5 kilo meter to? na nakikita mo sa screen. Saan mo nahuli? Bagong palengke. Pula na yung mata. Pula na yung mata bago huli mo. Hindi, yung gears. Fresh catch. More on gears. 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 Kasi ikaw, parehas lang kayo rin. Wala namang endurance dyan. Wala namang gears lang talaga. So, kung ano yung kayang gawin ng gears mo, doon mo maximize yun. Puta. Paano mo malalaman yung yung tropa progress? natin. Hindi, huli lang talaga. Sa huli. Huli lang talaga. Tsaka kung paano ka mag-land ng fish. Kasi lahat naman pwede makahuli. Kahit ikaw, beginner. Talaga? Makakahuli ka ng malaking isda. Question is, mailaland mo ba? Kasi hindi siya Mapuputulan counted ka ba? O as ganun? catch hanggat hindi siya naglaland. Gaano karami yung sumisigaw ng fish on pagka... Ano yung fish on? Meron talaga yun? mga Sa mga angler yun. Maraming Bisaya kasi. Oo. Shots fired! Shots fired! Hindi, uso yun ngayon sa fishing. Fish on, master, yung marinig mo lahat eh. naman. Tapos may mga TV. Hindi. Again, parang ganun lang din. Gusto mo lang maging purist dun sa ginagawa mo kasi nga, mahal mo yun. And then, ngayon, ang daming papansin lang na, alam mo yun, gusto lang i-try. Kasi Wala tayong magagawa yung mga may term kasi eyeballs na yun eh. galing sa mga baka tumatawa, may nagbabato ng pera habang tumatawa sila. Di ba mga nag-golf? Oo. Mga Pero, nag-angling. ito yung nakakatawa. Sa akin naman, sa experience ko, sa inyo, running, kay Kuya Mac fishing, sa akin naman, sa gym. Sa Mga gym physical bros. training naman. Parang sa ating dalawa, yung i-share ko na yung MMA training, mixed martial arts, boxing, ganyan. Nung umpisa, ganun din ang experience din. Sa umpisa, puro ka pabida, puro reklamo, ganyan. And then, eventually, kapag na-overcome mo naman pala yung struggle na yun, darating ang panahon, ikaw na yung mang-trip din dun sa mga bago eh. Pero yun yung Rite of passage. pangit na... Parang face lang. Oo, face lang talaga siya. Dadaan at dadaan ka sa lahat. Kahit sa running, kahit sa fishing, ganyan yan eh. Pero pag dadaanan mo na yun, supposedly dapat hindi ka na yung katulad ng mga luma na ng kukutya. Dumaan ba kayo doon? Yun ang tanong. Dumaan ba kayo sa ganun muna na papampam din ng social media na nag-start bago kayo nag-Strava? Sa bike, oo, ako.
Wala lang, tamang share ng feeling ko Hindi naman kailangan siya every papansin morning. Parang ano lang siya. Parang More my on day, proud ganun. ka? Ganun. Sakto lang ako. Okay lang yung sakto eh. Yung Oo. problema kasi pinag-usapan natin dito yung mga papansin talaga. Ginawa mo ng Ginawa personality. na, oo. Kasi uso lang. Alam mo. Kasi, di ba, katulad ng training natin dati sa gym, 5,000 push-ups, 5,000... Wow, pare, may 5,000 5,000 pare. Okay, One Punch Man. This is podcast, kailangan exage. Ano 100 lang? Putang ina 5,000, 5,000. exaggerated. Na joke lang. Sige, ano dito, 100 push-ups, 100 Yan, sit-ups, 100 na... Ay, 250, no? Na, Mga ganun. jumping rope. Pero kasi, okay. Warm up pa lang yun. Pero kasi sa combat sports, Conditioning. okay. Ang problema ang ano sa combat sports, mabilis dumating yung pag-humble sa iyo eh. Oh, it's not like running. Running, you can run for a year, 2-3 years, and then may certain lipad ka, and then pwede mo i-maintain yan forever. Kasi palaging may mas mabilis ka, alam mo yun, palaging may nag-start, palaging meron kang lamang palagi. Parang tama. ganun. Oh. Unlike sa combat sports, man, ang bilis ng okay, sige, ang ganda ng progress mo. Pucha, at Huli ka the end dito. at the end of the week, may sparring session. Yan na. Puta, doon na yung doon na Actual. papasok yung actual. And then ang bilis, andun ka mabilis Mache-check ka kagad. Mache-check ka Mache-check kagad yung ego kung, mo. ano ba, aesthetics ka lang ba o may actual skills ka, parang Yes. gano'n. Yeah. Paano mo na-apply yung training? Meron yung tinatawag nilang God-given gift. Diba? Ano yung talent? Yung talent na sa lahat yan even sa fishing, even sa running, even sa combat training, ganyan. Kahit sa iba sa pagkanta, sa pagsayaw, ganyan, pagsulat. May mga ganun tao na parang naalala ko nun sa gym, yun nga, shoutout kay Andrew, yung kabatch ko nun na siya naman, sobrang bago niya, pero yung ultimate na sipa, sa kanya ko nakita yun po, siya umuusog ng punching bag. Nagpapalipad ng punching bag. Ano pa, men? Kulay. Kulay. Kulay ng tao. Pag black ka, malakas Oh, ka. for race. Di ba? Yeah. Para pag pag sa start ng race, halimbawa running, pag may nakita kang Kenyan, puta, Putang alam ina. mo na yun. Alam mo na Matik yun. na yun. Anong Tapos reaction? may gumanon siya, pag ganun yung stretching niya, ay puta, alam mo na. Kaya, sa fishing, pag may pag walang rod, no? Pag yung line lang yung dala. Tangin naman, 3 per kilometer. Anong reaction mo? Parang, ba't ka nandito? Ganun. Ay, di, wala ka namang Wala ganun. na. Pero alam mo na. Halimbawa, kung ang aim mo mag-podium sa race na yun, nakita wala mo na. yun, fuck, wala na. Tangina, wala na. Baka naman lomak sila sa Kenya, kaya dito sila pupunta para Isa na rin yun. Kasi Isa ano parang yun parang sa Tune pagkanta. Ito dito sa Olonga po meron tayong black singer which is si Garrett. Garrett Si Boden. Garrett. Ano yun? Lagi sinasabi ng mga ibang veterano, iba talaga pag negro, no? pero yun nga for I think it's also like the hundreds of years that they were diba? Tandaan nyo, yun nga enslaved sila. So, kung hindi ka nagpo-progress, either If you hindi ka don't mabilis tumakbo, perform, hindi ka malakas, Oo. hindi ka magaling kumanta, hindi ka magaling sumayaw. Baka hindi ka Evolution yun no? Hindi Evolution ka totoong negro, parang ganun. Hindi ko totoo. Ngayon siguro hindi ka totoong negro. Pero dati, you cannot survive. Oo. Pero yun din siguro sa Pinoy. Kaya ang mga Pinoy is masyadong magaling sa iba't ibang klaseng antas ng talents o sports niyan o competitions. Kasi yung mga Pinoy may may competitive Competitive talaga. spirit. tama. pero pa-humble. O no? may ibang pa-humble kuno pero hindi naman talaga. Pagtalo, luto. Pagtalo, luto, Pagtalo, diba? luto. Bad trip yung pag magulang may nag-hype sa mga tao. Palis kayo sa anak ko eh. Yung ano ko, pag ganyan. Tapos ikaw, alam mong banu ka lang talaga. Nakakapatrip yung pakiramdam Ito na gano'n. Pero ikaw, kumusta mga competitions, mo? Hindi ako competitive na tao. I mean, May may experience ka sinalihan ka ba? before? Yeah, may sinalihan Compete ka ba ako. singing? May nanalo na ako. Singing. Yeah, singing. Like a pageant, like once. Oh, okay. Pero yung mga competition na sinasali, hindi talaga ako competitive na tao unless I'm competing with myself. Ganon. Wow. Pero parang ano lang yan, parang may- wala kayo, wala kami kung wala kayo. Parang Pero yung mga competition ba, lahat naman siguro may sinalihan ng competition dito sa ayan. Lahat ba kayo sumali kayo sa competition dahil gusto nyo o sumali kayo sa competition dahil pinilit kayo? May times na pinilit ka, may times na gusto mo talaga. Oo. Or peer Ikaw, pressure. Kuya Kin?
Hindi, lahat gusto ko. Lahat. Same. So, ikaw Kuya Mac, yung sa sports fishing. Hindi ako competitive So wala akong sinasalita. I mean, ano pala, yung stand-up comedy, Ayoko rin yun, supposedly. Pinilit ka lang. Sumali tayo ng funny one. Medyo nagkaano na parang wala, kailangan natin gawin. No choice Pero ayoko talaga ng competition. Same goes with Idol Philippines experience sa akin. Sa akin naman, pinilit lang ako dun. Tapos, wala nang choice. Andun ka na Tapos nakailang sali ka na. Karakter na ate! Karakter eh! Question, Mac. As a person na hindi competitive, kailan ka nagiging competitive? Good question. Actually, may problema yan. Hindi ko nga alam kung may problema ba ako sa confidence. Ayoko talaga Ayaw mo ng talaga. competition. Like kahit sa ang part ng buhay mo. Kasi ako, like, nagiging competitive ako when it comes to things na talagang competent ako. Like, for example, at work, naging competitive ako. Okay, Parang, I know this. Bakit? Alam mo yun? Siguro yung way na pagiging competitive ko, kunyari sa stand-up comedy kasi yun naman talaga yung ginagawa ko ng matagal na. Minemaintain ko na puro at quality yung ginagawa ko. Yun ang minemaintain ko. So, baka yun, doon papasok yung nakikipag-compete sa sarili. Pero ando doon lang ako lagi. Pero yung mas magaling siya, kasi hindi mo naman may iwasan niya, lalo sa comedy pare. May There's bago. always gonna be someone talagang mas better magaling than ka agad. you. Ganun talaga ang buhay. Diba? Minsan, obviously, masakit yun. Wag kang magpanggap na hindi ka nasasaktan, especially kung makita mo bagong phenom na parang holy shit Alam pero mo, ganun talaga. Ganun talaga. Ang nakakapikon, tulad ng pinag-uusapan natin kanina sa comedy scene, yung darating lang sa open mics, kunyari mga 1 week pa lang nag-open mic o 1 month nag-open mic, tapos next month may 1 hour special. Alam mo namin. Okay, nag-open mic once, tapos biglang tignan mo yung profile niya, comedian. Yun. Nag-claim na Kaya nga, ba? ako hindi ko nilalagay sa profile ko yan Yun na parang ano ba? Ano ba? Bandwagon ba tawag sa ganun? Parang kailangan mo muna i-prove sa sarili mo na ganito ka before you actually Or at say least, na di ba ganito yung ka. magsasabi sa'yo? Yes, Kung ano ka. I-validate na, ano ka talaga, isa kang, or magaling ka. May nagsabi na sa'yo, or kung tanang bilis matumak mo or ang tagal mo mapagod mga ganong klaseng bagay. Bago mo i-claim sa sarili mo na ako to. Okay, pwede pala. Pwede ko tawagin sa sarili ko. Sa pagkanta kasi, sa akin naman, bilang trabaho ko, ang pagkanta dati. Ang diyan kasi, positive competition lagi sa pagbabanda. Kailangan kung ano yung performance na ginagawa na itong performer na to is dapat matumbasan mo ng mas mataas sa pagsampa mo ng stage. Wait, matanong ko lang. Sa mga singers ba, paano mo masasabi na magaling ang isang singer? Maraming maraming very quality pa lang ng boses. There are some singers na parang iba yung boses nila, very unique, pero they don't have the technique, they don't have the basta hindi sila si Beyonce. Ganun. Kasi objectively, sasabihin si Beyonce sobrang galing na singer, pero when you compare another singer na hindi kasing galing ni Beyonce pero very unique ang voice niya, magaling siya, 'di ba? Parang ganito, merong magaling talagang kumanta, may magaling lang kumanta, may sakto lang sa galing sa pagkanta, pero sobrang galing mag-perform. May ano ba? May liga ba ang singing? Meron. Hindi, I mean, alam ko maraming liga, pero may liga ba na parang lahat kayong singer magsasabi nyo na ito yung legit na liga? Like, if I make it here, or kung nandito magaling ka. Iba-iba kami ng iba-iba Pero sa akin, ang lagi kong sinasabi sa mga tao na kapag sinasabi nilang magaling ganyan, galing mo? Hindi pa. Hindi magaling ka. Hindi. Masasabi ko lang magaling na ako kapag nasa level na ako ni Ogie Alcacid. Ni Ogie Alcacid. Bakit si Ogie Alcacid? Si Ogie Alcacid, platinum holder ng yan. Iba't ibang recording labels yan. And yun, ilang taon na siya, pero pag once na sumampa ng stage, ramdam mo yung aura Whoosh, ganun na sa tingin ko doon nagsa-separate kasi, lalo sa singing kasi ang Pilipinas, putang ina, dami magagaling kumanta. Mismo, no? Tayo pa yung pinakamalakas mag-critic. Magagaling kumanta. So, what separates yung mga klase ng singers is, depende kung hanggang saan. Kasi hindi naman pwede magaling ka lang kumanta You need magaling to... ka mag-perform. Okay, pasok na rin yan. Pero yung next doon, may isa pa sumusulat ka ba ng kanta? Yun exactly. Hindi lang basta sumusulat ng kanta, yung sinulat mo ba? Maganda. Yes, sir. Na-appreciate ba, na-validate ba ng maraming fans, di ba? Yun yung, ang laking mundo para sabihin na isa ka talagang magaling na singer. Exactly. So ako, para tumingin ng isang magaling na singer, for example, pinakagusto ko lahat si Maynard. Maynard James Keenan, kasi unang-una yung range ng boses niya, puki ng ina, wild pare. Na metal yun rockstar. Pero yung yung pagsusulat niya pare.
Magaling. Gumagawa siya ng pogi ng inang... Tinawag yung Pogi Rock yun. Pogi Rock Sino? talaga, si Maynard. Yun. A perfect circle Yung boses tool. kasi. Hindi kasi ito meron siyang something na kinakategorize niya yung mga bands as either pogi rock at hindi pogi rock. Okay. Okay. Based on the voice. So ako parang Na-offend din ako. using that Anong kanta ba yung narinig Hindi ko niya? alam. Ano ba yun? Puro A Perfect Circle eh. Pero Baka yun depende nga, sa hindi mo kanta. Kasi masabing yun yung problema yung Maynard. Puta, kaya niya yung pogi na boses. Kaya niya yung sobrang taas. Kaya niya yung sobrang basag na. Pero So kasi, paano ba kinakategorize ang pogi rock kung hindi sa boses? Siguro kung may panyo yung mic ngayon, ganun. Hindi naman, Steven Tyler. Naka-perform yun, may panyo. Siya yung Hindi legit kasi pag pogi rock, parang Yung mga Pinoy na may hindi lang boses eh. Ano pala? Yung buong package eh. Aura farming yun eh. Oo, itsura, kung ano yung kinakanta niya. Minsan kasi, puta, for example, yung Hello My Friends We Meet Again. With arms wide open. Pare, yung boses ng pogi talaga. Pare, Si Scott Stapp. Pero tangina, men, yung kanta na yun, men, itatapat mo ba yun kay Soundgarden, sino to? Chris Cornell. Chris Cornell? Putang ina. Tangina, medyo malayo. Yun, pogi rin yung boses doon, pare. Pero yung quality naman nun pag nagsulat ng kanta, pare. Mismo. Ang ano kasi diyan, yun yung pinang-aasar sa akin ng mga kabanda ko. Na kunyari, walang tao. Perform tayo mga mga melo-melo lang. Pero kapag marami ng tao, ay papapogi na yan. Sasabihin na nila, papapogi na yan. Tama magkikreed na yan. No? Magdodotri na yan. No? Yung lalakihan na yung boses. Tapos pag yung maraming tao na, hindi wala nang pakialam sa itsura sa boses, mag-heavy metal na gano'n. Yun yung sinasabi nilang pogi. Pero para sa akin naman, hindi siya pogi. Para sa akin, ang pogi rock ang pogi singer is yung mga boy band eh. Hindi, pogi rock kasi. Parang yung Shay. Yung that's the thing you Mati kasi pag pop, mga boys like girls, ganun. Yan yung mga pogi rock eh. Walang pop. May kilala kang pop star na pangit. Wala. Si William Hung, pare. Si Bugay Drillon. Si Willie Revilla. Fluk yun eh. Fluk pop yan. Fluk pop. Di ba? Kailangan kasama sa pagiging pop star. Kailangan puta kompleto yung package pa. Kasi depends on the genre. Depends on the genre. So kapag wala kay tsura, hindi ka pwede maging pop. At this day and age, no? Pwede, pero hindi sikat. Pwede ka na maging pop star. Kahit ang dami mong charisma ngayon eh, di ba? Parang kailangan may certain... Hindi ka pwede maging K-pop or K-pop na star. To be fair, natutunan ko Hindi, pero ngayon nagbabago na naman. Ang dark side ng competition, especially national TV competitions. Ang dark side kasi yan, for example sa Idol Philippines, hindi pwedeng magaling ka lang kumanta. Kailangan overall package ka. Ayan. May tsura, may height, may galing following. sa mahirap na pamilya. At saka may yun. Hindi ako May nabibiro. storya. May storya ka. Yes. Akin nga, tinanong ako ano yung pinakamalungkot na storya mo? Yan. Kailangan, funny one experience. Funny one, may spot na ganyan. Talaga? Inisa-isa kami. Ano sabi Poverty nyo? check. Poverty check, tama. Kami ni Mac nag-usap na sa mata. Putang ina, hindi tayo bibigay, pare. Isa-isa na eh. Inisa-isa. May kwento, putang may drama. Ay, oo, yung iba ang gagaling. Gaganda ng Ang kwento. gaganda ng kwento. Paano ko sasabay doon sa isipin? Tatry mo, iba-backtrack mo yung buhay mo. Takan, boring ng buhay ko. Nang limos na ako ng sabaw nung wala akong makain sa karinderya. Tangin naman, pe-pressure ka. Tangin ako, na-pressure ako, nag-invento ko, pare. Anong montage mo? Sabi ko, minulesta ako ng katulong. 3 beses. Isa nung 7, isa nung 12, tsaka isa nung Thursday. Hindi, pero talagang, hindi kami nagbigay. Puta, wala. Ano sabi niya? Wala. I mean, Wala, ganun talaga. Yeah, ganun talaga. Parang kung alam mo kung saan niya dinadala yung tanong. Pero, sinashutdown mo eh. Parang, ito lang. Ito lang yung ginagawa ko. Kaya na ako. Bahala. Yung sa akin, yung ginawa ko sa Idol Philippines, huminto po ako ng pag-aaral para po magtrabaho. At Yun yung sagot ng yun, kasama natin. tanggap yan dapat. trabaho ko po Oo. yung tragbabanda, kaya po natuto po ako kumanta. So, paawa ka nun? Kailangan daw kasi nakakaawa ka. Mismo. Para sakyan ka ng Bakit tao. ganun? Ba't kailangan Pero, may paawa? ito yung TV network. Pero ito yung kinaganda kay Juan Carlos nung huling-huling Idol Philippines Kids Edition. Bakit may batang sumasali ng competition at sinasabing gusto niya manalo para may angat niya yung buhay ng pamilya niya sa kahirapan? Ayoko na sa susunod na may sasali dito
nasasabihin gusto ko po manalo para po gumanda buhay Sino namin. nagsabi niyan? Juan Carlos. Okay, Sa okay. ano yun, na mismong competition. Sinabi niya yun, may tinanong siya, bakit gusto mo manalo? Alam mo ang problema, kasi sakit na sa Pilipinas yan. Sa Pilipino yan. Na parang kasi nga kahirapan. Kahirapan. So lahat, yung bata, kahit na hindi mo turuan yan pumapasok sa utak nila, tanga na mahirap kami. Gagawa ko ng paraan para sila mama. Alam mo yan? Maraming parents na gano'n, na parang, mag-aral kayo mabuti para mabago yung buhay natin. Yung, putang ina natin, ingrained na siya. Investment siya. ito. Ito yung bakit ganun yung statement siguro ni Juan Carlos. Nung The Voice Kids edition, sila yun, yung first batch, alam ko Si Juan Carlos, si Daryl Espanto, si Laika Garonoid, tsaka nakalimutan ko yung isa. 4 sila. Supposedly dapat si Darren Espanto yung champion, pero pinag-champion yung nag-aegis na bata na nakatira lang sa tabing dagat. Dahil parang kinapitan yung storya niya. May poverty. Pero kung skills-wise, talent-wise, tsura-wise, si Darren. Parang si Darren yung parang siya yung mini pop star nun. Oo, siya na. Package niya siya nung nasa competition. Di ba sikat siya? Si Laika. Hindi, yung si Darren Si ngayon. Darren. Pero yung nanalo, wala na. Parang yata may problema yata nung imamanage na Ito pa yung nakakatawa and dark side na itong national TV competition is yung sinasabi nila, mas gustuhin mo na lang mag-first runner-up kaysa mag-champion. Kasi mas sumisikat ang nag-second runner-up kaysa sa nag-champion. Actually, kahit sa American Idol yung mga nananalo. Si Chris Daughtry. Nauubos yung... Bakit? American Idol, di naman siya nag-champion. Posible Alam ko may umay factor. Sobra sila i-promote pag kunwari bagong-bago pa Hanggang talagang i-ride yung popularity mo hanggang mawala na yung fame. Yung pinakasumikat lang, I think, sa American Idol, si Kelly Clarkson. May isa pa si and then the rest, si parang Adam Lambert, na si singer na Adam ngayon Lambert. Queen. Siya na ang vocalist ng Queen ngayon, si Adam Lambert. Ano kaya, kung halimbawa Queen na Freddie Mercury. Freddie Mercury. Talaga? The fuck? Direct ba yung Queen? Magkakasama sila. Nila Brian May, tapos si Adam Lambert ang vocalist. Talaga? Interesting. Alam mo kung anong matindi dyan? Yung nagbenta ka ng storya mo sa isang TV network na nakatira ka sa kanal. Yun ba yung... Tapos nanalo ka. Ngayon, kailangan mong tumira sa kanal. Di ba? Parang ganyan. Gusto ko po sumali sa contest na to para po makalipat na po ako. Ba't saan ka ba nakatira? Nakatira po ako sa kanal. Talaga nakatira? Opo, nakatira po ako. House tour naman dyan. Tapos mentor. Actually, may ganun Kanal tour. Dumupunta yung camera crew. Sa ngayon, problema mo, tangina. Naghanap ka ng kanal na titirahan ngayon. Parang gano'n. Iyan naman mga dark side. Meron pa yung they can buy your win. Man, yan pinapalayo pa ba natin? Yeah. Kasi yung pinag-uusapan nyo, palitan mo lang yung topic ng politician. Yeah. Ayan Always buy things. Ganun din yan. Perception kasi binibili. Ito yung nakakatawa lately, yung parang sa PBB. 'Di ba? Ang daming vlogger o mga content creator ang umalma. Kasi nga 1 million ang papapanalunan ng mananalo. Okay. Pero 12 million ang text votes na pinadala ng mga tao. 12 million pesos. Tapos 1M lang. Medyo kasi madungis. Kasi yung production nung yung mga manager, text votes general. pa pala? Yeah. Meron pa. Talaga? May bayad hindi bali pa nga yung computation mo, hindi piso yun 250. 250. And isipin mo, 12 million. Ang problema mo doon sa text votes, yung mga bata nung in-announce yung text votes, ano yung text? Text. What is text? Yun yung marami pang dark side na kasi pwede pag sa nating matap. TV pa rin, huwag nyo kakalimutan na it's a show. It Then is. may advertising pa rin May doon. concern pa rin na paano magmumukhang maganda yung show pa rin. Parang tayo, pag nag-show tayo sa mga bars, nilaline up natin properly, kung sino yung magtatapos, Sa sino yung production. gigit na. Kasi Yes. para yung buong entertained, yung audience, experience nila yung buong entertainment. Kasi bibigay mo lang ng as it is, na parang, ito talaga yung pinakamagaling, wala tayong magagawa boring. Unang-una, boring. 4 na beses na ako sumali ng mga competition sa national TV. Malars. Tapos, meron pa ako mga tropang nagsulat dun sa mga sinalian kong competition. Yung masaklap lang dun, kasi yung mga kwento nila wala, lalaglag ka dyan. Alam ko yung gagawin sa'yo. May ganun Oo. May ganung factor na itatapat ka sa pinakamagaling bigla. Palaman. Oo, palaman ka. Panabla pala. Tama, panabla. Bigla ang ganun. Meron akong time sa, hindi ko disclose yung pangalan. Oo. Lumaban ako ngayon.
Wala pang 5 minuto lumaban ulit ako. Yeah? Talaga? Pinagpalit lang ako ng damit. Okay. So walang preparation. Wait, magkaibang Walang competition nakapansin? Iisang competition. Walang nag-comment dun sa show na, tangina nyo, isang tao lang yan. Walang ganun. Diba? Kambal ni ano yan Walang disguise sa mukha. Wala na. After kong manalo, pinagpahinga lang ako, pero sa TV, kasi recorded yun eh. Sa TV, next week ako lumabas. Okay. Pero, okay. wala pang 5 minutes yun. Bumaba lang ako, water break, balik na. Nilipat So yung shoot mo, talaga. no? Shoot lang kayo? May ibang live, may ibang recorded. I don't know kung legal natin pag-usapan to. Huwag ka lang May Bigyan ka lang mabanggit ko anong station. May kung anong pag-usapan ano. ka ba? Wala Okay lang naman. Tapos naman na siguro yung ano ko. NDA mo? NDA. Depende. Depende yan, depende. Baka mamaya may tumawag na naman sa atin. Pwedeng pakibaba yung ano nyo, episode nyo. Sorry po. Bakit Hindi, pero yung ganun eh. Tapos, bukod doon, syempre, sabi na, sa commercial din, may competition din sa inyo eh, di ba? Na hindi na, kahit ako ilang beses na ako nagpapasa, hindi pa rin ako nakakapasok, nakakasungkit, di ba? Hindi ko alam pag sa commercial kasi ang nagde-decide pa rin yung brands. Wow, as a kahit yung pinili ng agency, BDO. Director din kami. Grabe. Agency, hanggang doon lang yung agency. Pero Magpa-present lang yun eh. Yun yung competition eh, yung kung sino yung mananalo para makuha yung brand. Kasi marami kayong pagpipilian eh, di ba? Di ba may Yun naman audition talaga yung yan? game eh. may Audition audition yan. yan. May final audition. So, again, feeling ko wala namang masyado. Kasi brand pa rin talaga. Kahit nasabihin ng agency or ikaw kunyari pinupush mo talaga, hindi, ito magaling to. Nakatrabaho ko na to. Or kung ano mga relasyon mo sa kanya. Tapos gusto mo siya ipilit. Pasabihin pa rin ng brand, ay hindi yan yung Hindi siya yung itsura. tamang fit. Hindi yan, Hindi yan yung fit. Hindi yan yung hinahanap namin. So, kung ano pa rin yung sakto. Nasa director yun. Ito, pinag-uusap. Director. Producer. Iba pa yun eh. Production na yun eh. So, agency, production, brand. Okay. So, magkakaiba pa rin. So yung director brand pa usually rin. sila lang yung mamimili ko na Nahimay na. Ano. Oo. Kung ano lang yung requirement, acting requirement na pwedeng gawin, ano lang yung gusto nila makita, ano yung script, ano yung words na dapat Unless lumabas. kunwari high profile ka na actor na gusto kang Unless mag-reach high out. profile ka. Kasi pag high profile ka, handpick yun. Si ano to? Bam. Ito gusto ko para sa Siya na ano. yun. Wala na yun. Tawag- Yun ang masarap ma-achieve. Mismo, no? Yung kinukuha ka na lang kasi gusto nila yung profile mo na mismo. Yun na. Oo. Kayo, before kayo sumali o before kayo sumalang doon sa competition na sinalihan nyo, paano kayo mag-internalize? Internalize ng mag-prepare. Prepare, mag-ritual. Anong ritual nyo? Before or yung... Before ng performance nyo. yung before talaga yung... Parang regardless, kahit competitions o hindi, basta performance. Parang may Kasi ritual lahat tayo yan eh. Kahit nagpe-perform perform eh. Parang Oo, same eh. performance eh. Sa Oo. akin, tinaihan ko talaga yung buong yung studio eh. Oo, tatay ka talaga. Tae ka talaga eh. Matic. Iba yung kalam ng sikmura mo sa ganun eh. Sa kumbeta naman, no? Syempre. Okay. Hindi kasi nung sinabi niya sa akin, tinayaan ko yung buong studio. Yan yung dahilan. Ang isa sa inang dahilan. baho nun! Ba't gusto ko ng portable bidet? Kasi ibang, doon sa sinasabi ko, minsan wala bidet. So every time Ibang- magpa-perform ka, tatay ka muna. Oo. Yeah. Kailangan. It's a must. It's a ritual, Ritual at this point. na. no? Kasama talaga yun. Kasi parang ako minsan iniisip ko, kahit ngayon, medyo, dati Natatay nung ka? nagpe-perform tayo, sumusuka ako eh. Sumusuka ako. Hindi ko kaya i-handle. So, Hindi yung kailangan nasusuka lang, sumusuka. Oo, ka alam ko talaga. yung feeling na yun. Sumusuka, maangat talaga. Tapos kailangan mo. So, pag hindi ka sumuka, parang yari ka sa stage. Hindi, yung may mali sa pakiramdam. Pero ngayon, medyo nawawala na. Pero ang hindi nawawala talaga, tae. Oo. Pero ngayon yung tae, may kasama ng pleasure na parang, Totoo yun. ano na CR na dito. Ano to? Alam mo yun, ano, CR parang tour. na-appreciate. Oo, Ito, alam mo yung ka-TH, Kuya Mac Babuyin ko nga to. Sa lahat ng pinag-performan natin, syempre may kabay. Lahat ng bagong venue. Lahat ng bagong venue, nataihan ko yan. Tatay yan talaga. Yung source copy lang, hindi pa. Talaga? Hindi ka Hindi pa tumayo ako doon? nakatayo. Ganda ng CR nila. Ganda ng Ganda CR ng doon. CR. Hindi ang problema kasi nga may katok eh. Oo. Iisa lang kasi yung CR. oo. Maganda pag male, yun lang. Pinakahirap na hirap akong tumae 70s bistro. Bakit? Medyo mahirap nga. Sikip. Ganyan lang, ayan Hindi lang. kakasya si Trixie dun. Ganyan lang ako tumae. Ako nga hirap na hirap eh. Ang gusto ko kasi kapag nakupo ko sa inidoro, nakabuka ka. Paano ka ganyan. nagbibiday doon? Ang hirap pa. Ako pinupulikat yung kamay ko pag nagbibiday ako doon eh. Ganyan nung. Di ba nakaganyan? Ipit sa itlog. Pinapadaan. Pailalim? Oo, pailalim. Jesus Christ. Hassle yun. Ayun na. Kasi walang bidet. Walang tubig doon. Shit! So, ang technique ko, bibili ako ng 4 na bottled water. Iinumin ko. Tapos Hindi bubulok naman, ko sa'yo. no? Kuya Mac, natataya. Kuya Mac. Hindi, pero grabe. Apat na bottle Ang inang hirap kayo tumae sa 70s bistro kasi may kumakatok.
Oo. Pabilis. Lang ang CR ng lalaki. Tsaka bad trip yung maliit na CR kasi nga yung tayo mo amoy na amoy, di ba? Tapos iba yung ano, no? Iba, feeling ko may stigma pag lalaki ka tapos kailangan mo jumeb sa public restroom. Lalo na kung isa lang yung inidoro. Paanong stigma? Bakit? Parang wala naman. Minsan kasi pag kunwari yung single hindi yung cubicle. Paglabas mo, tapos mabaho. matik eh. Feeling ko kahit saan naman kahit sa babae yata, may ganun din ba? Hindi, pero kasi sa babae. Malinis sa babae. Ginagawa pa sila nagpapabango pa. Tsaka umuupo kasi sila talaga. So di mo alam kung ano yung nangyari. Wait lang, paano mo namamahay ka, hindi ka naman jumajab sa hindi mo may bahay. nakikita rin Gago. Hindi, alam mo, gago lang tayo mga lalaki. Gago lang tayo. Baka ako nagpo-project lang ako. Ay, tanginan to, tumayo sa public, paano mo naman tumaya ko? Gago, sinilip ko ilalim yung sapatos mo nakatalikod. Ay, nakapaharap. Kung hindi ka, nakaganyan yan. Speaking of tae, dito sa Central ako naka-experience talaga ng duet. Sabay? Sabay kayo tumahin. Pag upo kong ganun. Alam mo yung, pagka sa ganyang tumatahay ako sa mall, hindi ako yung full blast. Unless kung talagang kalab na kalab na. Pero meron time na pinipigilan ko pa siya para dahan-dahan. Tapos yung tunog yung, ganun lang. Mabigat Vicente. Oo, Vicente. Puta, meron talaga doon. No? Naalala mo, kumakain kami ng susumuniko. Tumakbo ko ng banyo. Gumagano talaga sa tabi ko. Holy shit. Kuya, tawag ba ako ambulansya? Alborado. Ginagawa umubo. Masakit talaga. Ngayon, confident siya eh. Ibig sabihin, talagang naglalaban buhay siya. Oo. Tangina, doon ako nag-full blast. Para mabilis na. Gumanon ako. Tapos siguro Peer akala pressure. niya, pinititripan ko siya. Akala niya competition, Akala niya competition. Takina mo Paunahan na! Sino maganda nagko-compete kayo? Ang gago ka ha? Ito sa'yo Kailangan ko makita kung sino to pagkatapos ng cubicle. Magkakabayan ba kayo pagkatapos? Good game. Miguel. Good game, friends. Nice one. GG. Good game. GG. Nice game, pare. So ano nangyari pagkatapos nun? Ano yun? Paunahan kung sino yung mauuna lumabas. Okay. Para hindi kayo makita. Oo, parang hindi ko natakbo. Nakakahiya kasi yun. Kaya ang paborito kong taihan dito sa mga mall dito sa Gapo, sa Ayala. Yun. Kasi may sila, May lounge. Family may lounge lounge. sila. 10 piso lang yun. Ang bango, mag-isa mo pa. Entitled na feeling, no? Pero putang ina talaga sa Central Wild yung mga tumatay dyan. Sa Metro Walk, masarap din tumakay doon Yung doon sa gitna nung yung may 10 piso rin tas air condition. Saan yun? Sa Metro Walk. Sa Manila. Manila, Sa Metro. Hindi ka tatay doon sa venue, tatay ka doon sa binakagitna kasi sarap Tapos ang daming, lahat may alcohol. Ang isa pa sa the best na nataihan ko sa Petron sa Expressway. Ayun, kailangan talaga yun Banyo recommendations na to Banyo recommendations. recommendations. Ang sarap doon, naka-aircon, mabango. Yan. Tapos yung bidet malakas. 5 stars na Importante yun. sa akin kasi talagang Malakas bidet na na bidet. malakas. Kailangan malakas malakas yung video. Kasi ayoko yung may simi-simi Mahirap. Alam mo, lalo kung driver ka, ikaw magdadrive pala yun, ramdam mo pag may simi Di ba? Ikaw pakali. Pakiramdam mo, malagkit yung puwet mo. Kapag hindi ka nakapaghugas na maayos. At paano ba kayo maghugas ng puwet? Tapusin natin yung show! Ang inang segue yan. Speaking of hugas ng puwet. Ilang hours na ba tayo? 116. Sakto na to. Wind down. Pwede tayo mag-wind down. Okay, so... Sa competition. Competition. Wala natatalo sa competition ng tayo, pare. Ang titi. Ay naman ngayon. Yun ang dapat magkaroon ng national competition. No, hindi. Ay, competition. Putang ina yung isang competition na wild, yung sa, hindi ko alam kung sa Japan yun. Yung aamuin mo yung pinakamabaho na bagay, tapos sasagutin mo kung ano yun. Hulaan Tapos mo. nasa pure dark room lang siya, tapos naka-night vision lang. Di ba yung may puwet? Iba yung level ng hapon, men. Iba yun. Iba yung mga yun. Di ba, meron yung bakla, di ba sabi niya parang familiar, sabi niya. Gusto ko yun. Apat na try yun Apat na try yun. Old socks,
Oh my God. Stinky cheese. Rotten rat. Stinky ass. Quing. Suka siya. Hindi mo alam yun. Yes! Wait. Lapit ko na! Tsaka yung sa mga Hapon, yung pabilisan magpasa ng goldfish sa bibig. The fuck? Ang weird ng mga weird, competitions nila. Sasali ba kayo sa ganon? Tangina, depends on the price. Man, Sabi mo 100 million. Takeshi's Castle kasi yung una kong na-experience sa competition Okay, oo. Siguro. Tsaka yung pasahan ng ipis sa tubo. Yung ganun. Sali ka sa ganon? Oo, depende sa presyo. 100 million. Kahit 50 lang eh. 2.5. Sa totoo. 2.5. Tanginang yan. Ito yung mga nila, I'm not gay but for a 50 million. Yung tinanong, if shucks, I'm sucking it. Wait! Pero hanggang dito na lang siguro itong episode na to. Medyo pakarnal na ng pakarnal. Bababoy na to ng gusto pag tumagal pa eh. Pero maraming salamat sa inyo sa pakikinig. Maraming salamat din sa pag-invite. Maraming salamat, Derek. Balik ka. Pwede, promote mo yung socials mo. Kung Bakit? Bakit? Strava account mo. Baka Strava. May followan ba doon? Huwag niyo akong i-stock. Yun na lang. Basta dito lang ako pang Ayan, sa Nagkakulay. patuloy na sumusuporta at sa mga bagong sumusuporta dito sa aming podcast na to, number 1 podcast sa Olongapo. Salamat sa inyo. At kung di pa kayo nasa grupo, sa Facebook group na The Tokang Show OnlyFans, pwede po kayo sumali doon. May unti lang kayong sasagutan kasi kailangan namin malaman kung legit ka ba talaga. O magbebenta ka lang talaga. Benta lang. After 3 days, may online selling na. Nakaraan pag-usapan natin tae ng artista di ba? Binibenta. Oo nga, no? Diba? Anyway, may unti kayong sasagutan doon. And kung may mga interesting topics na nagustuhan kayo, pwede nyo i-post doon para may movement Share din, tayo. no? Oo. Dapat meron tayong question na gusto itanong dito. Para basahin nyo next. Oo, tama. Maganda, This is Spotify especially, paki-follow kami. Tapos comment kayo kung may mga na-missed ba kaming points or insights or baka may mali tayong mga... Diba? Share naman kayo ng competitive moments nyo. Yeah. Yun, competitive moments. Baka kayo nakasabay ni Trixie sa Sa banyo. Kung i-base ko sa paano siya umere, siguro mga 50-year-old guy siya na kalbo na mataba. Na kulang yung fiber Kasi sa diet, no? Gumanong ka, wala nang hiya yung mga ganun. Matanda na yun. Pag pinicture ko, kung nakikita ko man siya nun, pinagpapawisan na siya. As namumula yung ulo. Feeling mo nagtatrabaho sa Hindi, walang trabaho dun. Pero definitely may problema yung sa hygiene. Yung may mga ganun problema klase. sa Baka hygiene. hindi nagsabon yun paglabas. Maari. Malamang. Kasi itong tinignan ko, baka siya nga yata hindi nakakuha nung yung wipes na hindi na claim. Okay. May 5 piso. Hindi na kinaya ba? Ang bagal ng turn. Buta, di ko na kaya to! Hindi ka ba na-tap na tingnan yung kuya bagal lang? Kung ano yung Meron ginawa time. niyang massacre sa Hindi, loob. may time na talagang napapadungaw sa ilalim. Diba? Sinisilip ko yung paa. Oh. Kasi minsan ginajudge ko sa sapatos eh. Okay. Meron sa Ayala eh. Naalala mo yun sa Ayala. Tangin, tumaay ako doon sa Ayala. Tapos, ano yun, di ba, HD1, tas yung tapat nun, doon tumaay ako. 3 kami, sabay-sabay. Ay, putang ina, ibang level talaga. Doon ko naramdaman yung competition. Yung competition ng patahimikan. Ibang category to. Ibang category. Pero I can say na master, ako nag-champion doon. Ikaw nag-champion. Kasi yung saan, whoop, may gumagano eh. Gumagano pa. Tangina sa akin, wala talaga eh. Ginagawa ko, kunyari, ibibiday ko, bubuksan ko yung bidet. Sabay ko. Technique. Alam din nila yun, malamang. Ha? Alam Hindi, din nila yun. sa akin, pwede ko sabihin na tinitesting ko na yung bidet, baka di ko magana. O kaya ginagalaw ko yung bag. Pero nasa utak na, tangin na umiinit ang tayo. Tangin mo, biday-biday ka pa. Alam mo na namin umiinit. Paras tayo tayo dito, gago. Sa babae ba may ganun? Wala nga daw eh. Hindi yung tumatay na malakas. Kasi, pili ko yun guys, pag babae, no, pwedeng, wala mo, ginagawa ko. Umiiyak ako, tumatay. Di mo alam, no? Depends. You'll never know. You never know. May makeup lang ako. Sa loob ng Ingay mo inito. mag-makeup. Pangin ang baho na makeup mo. Ano yung makeup mo gawa sa tae? At dyan, nagwawakas. Maraming salamat. Ako, socials at Stand Up Mac.
Sa akin naman po lahat, Trixie Corpez. Kin Portasio, lahat ng socials. Lahat ng socials po, Rune Music. Yun. At dito nagtatapos ang The Talk Ham Show! Uncensored. Maraming salamat po.